bringing hope the world over. Hope Channel. Isang mainit na pagbati muli sa inyo mga ginigiliw naming taga-subaybay sa programang itong Buhay Kasama si Kristo. Ako po si Pastor Luis Mon na inyong makakasama sa panibagong isang oras ng pagtalakay sa isang episode, Paano tayo pinapatay ng ating pag-aalala. Sa oras na ito, minamahal ko mga kaibigan, ay nais kong ibigay sa inyo ang isang kalagayan ng buong sangkatauhan na tila baga punong-puno na ng problema ang lahat ng mga tao. Ang katotohanan sa buhay, saan man kayo pumunta, saan man kayo manirahan, anuman ang inyong estado ng inyong buhay, wala pong itinatangi. Lahat tayo ay nakakaranas ng mahigpit na pagsubok sa ating buhay. Ngunit, gusto kong payuhan ang bawat isa sa atin sa oras na ito. Maging maligaya lamang. Ano man ang inyong kalagayan, ano man ang inyong problema, mga suliranin, nais kong sabihin sa inyo na ang tanging paraan ay ang lumigaya, tumawa, maging masaya. At ito ang solusyon ng ating buhay. Ano pat? Pakinggan nyo ang sabi ng Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 22. Ganito po ang sinasabi. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. O minamahal kong mga kaibigan, ang masayang puso lamang ang tanging pamamaraan upang ang isang tao ay magkaroon ng maayos na pamumuhay sa sanlibutan na punong-puno ng problema. Minamahal, gusto ko na sa ating pagpapatuloy ng talakayan sa umagang ito, ay nais ko muling anyayahan kayo na yumuko ng pansamandali upang tayo ay manalangin at hingin natin ang tulong ng ating makapangyarihang Diyos. Tayo po ay yumuko sa isang panalangin. O dakila naming Panginoon, tunay na ang sanlibutan ito ay punong-puno ng kahirapan. Ang sanlibutan ito, dakilang Diyos, ay punong-puno ng kasalanan. Ngunit sa umagang ito, aming pag-uusapan ang patungkol sa inyong manual, kung ano ang sinasaad upang makita namin, dakilang Diyos, na merong kaming karapatan na lumigaya, na tumawa at maging masaya sa kabila ng mga suliranin na aming nararanasan. O dakilang Diyos, salamat sa pagkakataong ito, samahan mo nawa kami sa aming talakayang ito upang kung magkagayon, maunawaan namin at ito'y maging inspirasyon namin habang naglilingkod sa inyo. Salamat sa inyong pakikinig ng aming dalangin. Itong lahat ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tunay po, minamahal kong mga kaibigan, na ang masayang puso ay merong lunas sa anumang karamdaman. Naalala ko ang isang awit, ang masayang puso, lunas sa kalungkutan, ika'y liligaya sa tuwi-tuwi. Ang malungkutin, pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Minamahal, gustong-gusto ko ang awit na ito. Masayang puso, lunas sa kalungkutan, ika'y liligaya sa tuwi-tuwi na. Ang malungkutin, pumapangit,
Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Minamahal, anong saya, anong ligaya, at pagka ikaw ay laging masayahin, ikaw ay hindi karakarakang tatanda. Ito ang sinasabi ng awit na ito. At aking naranasan, ito lamang ang aking naranasan, noong ako ay nagkaroon ng pagliktura nito sa bayan ng Mindoro. Ang sabi, ay, Pastor, napakamasayahin ninyo. Pero bakit, Pastor, ay pangit pa rin kayo? Sabi ko, kapatid ko, gusto kong sabihin sa iyo, na kung hindi ako masayahin, ay mas lalong pangit pa sa ganyang kalagayan. Kaya ako'y tunay na kahit pangit ay lalong gumagwapo ng kaunti. Kaibigan ko, ang lunas sa anumang karamdaman ay yung pagkakaroon ng isang espiritu na masayahin. Minamahal, sasabihin ko sa inyo ang totoo, ang kasiyahan ay kalusugan. Ngunit ang bagabag at kalungkutan ay nagdudulot ng sakit. Minamahal, huwag kayong matatakot. Huwag kayong mag-aalala. Alisin ninyo sa inyong isipan ang lahat ng kalungkutan. Gawin ninyo mula sa inyong isipan ang tunay na nagiging masaya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mangyayari. At pagka ito'y inyong nagawa, matututo kayo na tanggapin ang lahat ng bagay upang kahit ito'y ibibigay ang kalungkutan, ay magkakaroon kayo ng masayang espiritu. Minamahal, alisin ninyo ang bagabag, alisin ninyo ang takot. Bakit? Pakinggan ninyo ang aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7. Pakinggan po natin. 2 Timoteo 1:7. Ang wika ay ganito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Kaibigan ko, kailanman ang Panginoon ay hindi nagbigay ng anumang takot, ng espiritu ng katakutan. Wala po. Ngunit sabi niya, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Minamahal, meron akong naalalang awit, ang wikay, ang takot ay nasa isip lamang. Kaibigan ko, ito ang ginagawa natin. Dito nagmumula sa ating isipan. Lahat ng pag-aalala, lahat ng takot ay hindi kailanman ibinigay ng Diyos. Kundi ito'y ginagawa natin sa sarili nating mga kaisipan. Minamahal, ang takot ay nasa isip lamang. Naalala ko ang isang kwento. Napakahusay at napakasipag na tricycle driver. Simulang alas 4 ng madaling araw hanggang alas 12 ng hating gabi, walang tigil sa pagbibiyahe. Ngunit isang pagkakataon, siya ay nagmaneho ng alas 12 ng hating gabi. At nung siya'y pauwi na, merong isang matandang babae, mahaba ang buhok. Siya'y babaeng payat, na siya ay pinapatigil sapagkat gusto ng matandang sumakay. Kaibigan ko, nagsimula ang kanyang takot. Ang sabi niya, sa oras ng gabing ito, isang matanda, mahaba ang buhok, puti ang kulay, at pagkatapos payatin. Ititigil ako sa oras ng gabi. Ang sabi niya, hindi ako titigil. Pero wala siyang magawa. Noong siya'y malapit na, ay humarang sa gitna ang matandang babaeng ito. At siya'y napatigil. At ang sabi ng matanda, ako ay ihatid mo sa aking bahay. Gusto kong ihatid mo ako. Kaya ang sabi ng driver, sige po, sumakay po kayo sa sidecar.
O sabi ng matanda, hindi ako gusto sa sidecar. Ayaw ko diyan. Gusto ko'y sa likod mo. Doon siya ngayon nas lalong kinabahan. At ang sabi niya, nakaw! Ito na nga ba? Ito na nga ba ang aking sinasabi? Ito'y kakaiba sa lahat. Ngunit wala siyang magawa. Pinasakay niya sa kanyang likuran. At noong tumatakbo na ang kanyang tricycle, ang sabi niya ay, Lola, saan ko po kayo ihahatid? Ang sagot ng matanda, ako ay ihatid mo sa bahay ko sa tapat ng sementeryo. Nakaw! Lalo siyang kinabahan, lalo siyang natakot. Kaya't nung marinig niya ang salitang sementeryo, kanya itong pinabilisan ng napakabilis upang makarating agad doon sa tapat ng sementeryo. At nung malapit na, sabi niya, Lola, nasaan po ang inyong bahay? Walang sumasagot. Lumingon siya sa likod, wala na ang matanda. Kaibigan ko, doon siya kinilabutan, kaya't dali-dali niyang pinabalik ang kanyang tricycle at pagdating doon sa may unahan, naroon na naman ang matanda, hinaharangan na naman siya. Ang sabi niya, ito na nga ba? Ito na ang sinasabi ko. Ngunit, pagtigil niya, nung siya'y makalapit na, nakita niya ang matanda ay duguan. At ang sabi ng matanda, bakit ang bilis-bilis mong magpatakbo? Nalaglag ako. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo na ang takot ay nasa isip lamang. Ang matandang yun ay isang taong napakanatural na tao. Ngunit, ang takot ay nasa kanyang isipan. Minamahal kong mga kaibigan, sabihin ko sa inyo sa mga oras na ito, na ang utak ay ang bahagi at instrumento ng kaisipan at siyang namamahala sa buong katawan. At upang maging malusog ang ating pangangatawan, ay kailangang malusog din ang ating pag-iisip. Minamahal ko, gusto kong sabihin sa inyo, Testimonies Volume 5, page 44, ang pagkakasakit sa pag-iisip ay umiiral kahit saan. Siyam sa 10 mga karamdaman na dinaranas ng mga tao ay nagsisimula sa isipan. Minamahal ko mga kaibigan, ito ang katotohanan sa ating buhay. Ngunit, ang tanong ay ano ang nagdudulot ng hindi maayos na paggana ng isipan? Kaibigan, merong isang sanhi. Walang iba kundi ang tinatawag nating stress. Sa ngayon, ang mga dalubhasa ay natuklasan na ang matinding stress ay nagpapaunlad ng kanser. Minamahal, pag-ingatan niyo ang bagay na ito. Ngunit, gusto ko kayong bigyan ng ilan sa mga physiological na epekto ng stress sa buhay natin. Number 1, meron tayong tinatawag na stomach ulcer. Gusto kong sabihin sa inyo, na itong laging nag-iisip, itong laging nag-aalala, itong tao na meron laging problema sa kanyang buhay, sasabihin ko sa inyo, ang stress ay pinapabagal ang pagbabakanti ng ating tiyan. Kung saan ang pagbabakanting ito ay dapat sa loob lamang ng 1 hanggang 2 oras pagkatapos kumain, ito ay mas lalong napapatagal pa ng ilang oras. At alam nyo ba na pinaparami ng stress ang gastric secretions? Ayon sa mga otoridad, ang matinding stress ay nagdudulot ng stomach ulcer at hyperacidity. Kaibigan, ito ang katotohanan sa ating buhay. Hindi lamang yan. Kapag lagi kang nag-aalala, meron itong epekto sa ating circulatory system. Ang stress kasi ay pinapasikip niya ang daluyan ng ating dugo. Meron kang tension, right? Pinapasikip niya ang daluyan ng dugo. At pagka ito'y sumikip, nagpapabilis ito ng ating heart rate, right? At pagka bumilis na ang ating heart rate, nagtataas ito ng blood pressure, right? At pagka tumaas ang BP natin, maaaring ito'y maging sani ng atake sa puso or cardiac arrest. Ito ang mga epekto sa ating katawan ng matinding stress. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na hindi lamang diyan, kundi maging sa ating nervous system. Ang stress
ay magbibigay sa atin ng insomnia o hindi natin pagkatulog. Okay? At pagkalagi tayong hindi nakakatulog, ito'y pupunta doon sa pagkakaroon ng nervous breakdown. Okay? At pagka tayo ay meron ng nerbyo sa ating katawan, ay magkakaroon na tayo ng mental disease. Kaibigan ko, ito ang problema na dapat nating bigyan ng solusyon sapagkat pagka hindi agad ito nabigyan, ay pwedeng masiraan tayo ng ating bike. Minamahal, ito ang mga epekto sa ating katawan. Ngunit, ano ba talaga ang sanhi ng stress? Minamahal, pagkatakot, pagkabalisa, o maaaring ang labis na katuwaan o kaligayahan o kasiyahan. Ang labis na katuwaan, pagkatakot at pagkabalisa para sa hinaharap o sa pagkabigo na maaaring maganap ay maaaring makapagbago ng normal na gawain ng nervous system. Minamahal, kaya ito ay pinapayo ng doktor sa mayroong mga ganitong klaseng kalagayan na hindi pwede ang masyadong malungkot, hindi rin pwede masyado ang masaya. Okay? So parehas yan ay pakiramdam ay stress. Okay? Both extreme, yung pinakamalungkot o di kaya ay pinakamasaya ay under stress. Right? So sa pangkalahatan, ang takot at balisa, maging ang labis na kasiyahan, okay, ay bumabawas sa kapasidad ng tao upang labanan ang mga sakit. Okay? Pinapababa nito ang resistensya ng ating katawan. Kaya tayo ay madaling kapitan ng mga sakit. Minamahal, ano ang sanhi ng takot at pagkabalisa? Ito ang ating bibigyan ng pansin sa ating pagpapatuloy. Opo, ang takot at pagkabalisa ay sanhi ng tinatawag nating insecurity. Number 1, economic insecurity. Ano ito? Oy, tayo nag-aalala sa mga kakainin natin sa araw-araw. Alam ko na merong ilan sa atin na nag-aalmusal na nga ng umaga. Habang nag-aalmusal, iniisip na kung ano ang ulam ng pananghalian. Kaibigan ko, meron tayong insecurity kung alin baga ang kakainin sa araw-araw. At hindi lamang yan, lahat ng mga bayarin sa eskwelahan, sa bahay, sa kuryente, sa tubig, lahat ng yan ang siyang nagbibigay ng stress sa ating buhay. Hindi lamang yan, maging ang ating mga pananamit. Kaibigan ko, ito ang economic insecurity. Ngunit, meron din tayong tinatawag na social insecurity. Mga bagay na hindi tayo mapakali sa mga relasyon, maging sa ating asawa, o di kaya sa kapitbahay, o di kaya sa lahat ng ating mga kaibigan. Yan ay social insecurity. Minamahal, ang pinakauna, kaya't ating tinalakay noon, ang relasyon ng mag-asawa, ay ang mismong asawa ninyo. Kapag hindi maayos ang inyong pagsasama, ito ay malaking gambala sa inyong buhay. Kaya tayo ay dapat ayusin natin ang mga sistema at relasyon ng bawat isa. Minamahal, ako'y nakaalala ng isang kwento ng mag-asawa. Ang mag-asawang ito ay nag-celebrate ng 50 years anniversary. At alam nyo ba, noong nagse-celebrate, ang babae ay busy-busy. Ngunit ang lalaki nakaupo lamang at napansin na habang nakaupo umiiyak. Kaibigan ko, nilapitan siya ng kanyang asawa at ang sabi, mahal ko, ay bakit ka umiiyak? 50 years anniversary. 50 taon na tayong kasal. Hindi ka ba naliligayahan? Ang daming bisita. Bakit ka umiiyak? Oh, ang sabi ng lalaki, naalala mo ba na noong ikita'y iiwanan at makikipag-break ako sa iyo sapagkat hindi tayo magkasundo? Sapagkat ako nga ang leon, ikaw naman ang may-ari ng leon. Kaibigan ko, ito'y mahirap. Kaya't nung ako'y aalis na,
ikaw ay nagsumbong sa iyong ama at ang ama mo ay kinasang Armalite at sinabi, pag hindi mo pinakasalan, ikaw ay ipapakulong ko ng 50 taon. Ay, wala akong nagawa. Naalala mo ba na natuluyan ako'y magpakasal sa iyo kahit hindi ko gusto? Ang sabi ng babae, hayaan mo na yon, ay kalimutan mo na, 50 years na tayong kasal, maging maligaya ka, ang dami nating bisita. Ngunit, ang sabi ng lalaki sa kanyang asawa, mahal kong asawa, alam mo, kaya ako umiiyak ngayon, dahil hanggang ngayon ako'y nagsisisi, na dapat sana nagpakulong na lamang ako ng 50 taon. Dahil bukas malaya na ako. Pero ngayon pinili ko na pakasalan ka. Hanggang bukas, hanggang sa makalawa, nakakulong pa rin ako. Kaibigan ko, ito ang mga social insecurity. Mga hindi maayos matanggap na relasyon. Hanggang ngayon, na meron ng 8 anak, lagi pa rin sinasabi na nagsisisi ako na ikaw ang nakpangasawa ko. Kaibigan ko, social insecurity. Ito ang nagbibigay ng stress. Kaya hindi tayo makamove on. Minamahal, hindi lamang yan. Maging ang political insecurity. Ang sitwasyong politikal na kinasasadlakan ng mga tao ay hindi nagbibigay ng seguridad. Minamahal, hindi mo alam kung maya-maya ikaw ay papatayin na lamang. Hindi mo alam na maya-maya na habang nakasakay ka sa isang bus ay sasabog na lamang. Hindi mo alam. Hindi mo alam na sa pagtulog mo ay mayroong papasok sa iyo at ikaw ay luluuban at ikaw ngayon ay papatayin. Iyan ang tinatawag nating political insecurity. Minamahal, panghuli, na insecurity na gusto kong ibigay sa inyo ay ang tinatawag na spiritual insecurity. Tayo'y nag-aalala, nababagabag, na baka sakaling ang ating kinasasadlakan na relihiyon ngayon o grupo ng mga relihiyon ay hindi makapagdadala sa atin doon sa langit. Tayo nag-aalala. Kaibigan ko, sa oras na ito, milyong mga tao ang nasa ilalim ng spiritual na stress. Ito ang kanilang katanungan sa kanilang pagiging Kristiyano. Bakit milyon ang nangingilin ng linggo? Samantalang ang sabi ng Biblia ay alalahanin mo ang 7 araw na Sabado upang ipangilin. Bakit? Sila ay nag-aalala, sila ay nagtatanong. Kaya sa hapong ito, nais ko kayong tulungan. Maaring kayo na-i-stress. Alin ba talaga ang 7? At bakit ba talaga ito nangyari? Kaibigan ko, sa kabila ng mga katotohanan ito, na sinabi ng may kapal, inilagay niya sa 4 na utos, ipangilin mo ang 7 araw ng Sabat. Bukod diyan, si Jesus mismo ang may likha ng araw ng Sabat pagkatapos ng sanglingong paglalang. Siya'y nagtahan sa 7. Minamahal, ang pasyong mahal ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya'y pinagbilin at talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Kaibigan ko, itong mga katotohanan na ito'y nakita na ninyo. Ngunit, bukod diyan, maging ang ina ni Jesus at ang iba pang mga Maria ay nangili ng 7 araw ng Sabat matapos ipako si Jesus sa krus. Kaibigan, hindi lamang yan, si Pablo'y nangili ng Sabat, si Jesus nangili ng Sabat. Sa kabila ng mga katotohanang biblikal na ito, marami pa rin ang nangingili ng linggo. Ang tanong ay bakit? Minamahal, ayaw ko na ako'y gumawa ng sariling kaisipan sa katanungang ito. Kaya't nung ako'y naroon sa Mountain View College, nagkaroon ako ng research sa isang barangay. Tinanong ko ng iisang tanong. Ang wika ko'y, bakit ka nangingilin ng linggo? Matapos ang survey, inipon ko ang data. At alam nyo ba,
Marami silang iba't ibang sagot. Ngunit kumuha ako ng apat. Apat na kadahilanan ayon sa kanila kung bakit linggo pa rin ang kanilang ipinangingilin. At ito ang una sa apat at inyo'y pakinggan. Una, ang sabi nila, ang pagkakaalam namin, ang ikapitong araw ay linggo na siyang utos ng Diyos. Minamahal ko mga kaibigan, pinag-aralan natin noong nakaraang ating pag-aaral na anupat ang wika, ang ikapito ay araw ng Sabado na iyan mismo ang sinabi ng Diyos na araw ng Sabat. Minamahal, sasabihin ko sa inyo ito. Cardinal Gibbons, kinuha ko sa Catholic Mirror, September 23, 1895. Ang wika ni Cardinal Gibbons, maaari mong basahin ang Biblia mula Heneses hanggang Apokalipsis. Ngunit ni isang linya na nagsasabing pinabanal na ang araw ng linggo ay hindi mo masusumpungan. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo na yan ang sabi ni Cardinal Gibbons. Ngunit, bakit ito nangyari? Merong hula si Daniel. Gusto kong bigyan ng pansin ang bagay na ito. 4,000 taong mahigit na ang nakakalipas noong hulaan ni Daniel sa kanyang aklat, Daniel 7:25 ang wika. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa katastasan at lilipulin niya ang mga banal ng katastasan at kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Minamahal, ito ang hula ni Daniel. Na merong magbabago, merong mag-iisip na palitan ang utos. Ang tanong, ito ba'y nangyari na? Minamahal ko, gusto kong sabihin sa inyo, na noong makita ko ang Encyclopedia Britannica 11th edition, article ay Sunday, page 484, aking nasumpungan, na ang pinakamaagang pagkilala sa linggo bilang araw ng pagsamba ay ang konstitusyon ni Emperador Constantine noong 321 AD, na kung saan ang lahat ng mga hukom, mga mamamayan at mga manggagawa ay dapat magpahinga sa araw ng linggo. Minamahal ko, dito nag-umpisa ang pangingili ng linggo na ang nag-introduce nito ay si Constantino the Great o Emperador Constantine. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo, ito ang katotohanan sa buhay. Simulang paglalang, ang tao ay nagpasimulang nangili ng ikapitong araw, na kung iyong titingnan sa lahat ng reference, ang ikapitong araw ay Sabado. Ngunit, nagkaroon lamang ng pagsamba ng linggo nung pinasimulan ni Constantino the Great noong 321 AD. Kaibigan, bakit araw ng linggo ang gusto ng isang pagano na si Constantino na ipangilin? Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na ito ay dahilan sa ang Constantinong ito ay isang pagano. Pag ikaw ay isang pagano, ang Diyos mo ay ang araw. Nanupat ang tatlong magkakasama sa kanila ay kapangyarihan, araw, at mga ribolto. Kaibigan ko, kung ikaw naman ay Kristiyano, ikaw ay naniniwala na merong Father, merong Son, and the Holy Spirit. Pero ang pagano, palibhas ay sila'y pagano, ang kanila'y kapangyarihan, ang araw, at ang mga ribulto. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo na kung bakit ang pagano ay gustong araw ng linggo ang pagsamba, sapagkat gusto kong sabihin sa inyo na ang Sunday ay araw ng araw. Sunday. Kaibigan ko, ang Monday ay
araw ng buwan. Kaya Monday, Moon's Day. Ang Tuesday ay Day of Mars. Ang Wednesday ay Day of Mercury. Kaibigan ko, dito kasi pinangalan ng mga pagano ang mga araw. At ang Thursday ay Thursday. Ang Friday ay Freya's Day. Ngunit ang Saturday ay Saturn's Day. Kaibigan ko, pinilit nila na ang araw ng pagsambang ikapito na Sabado ay mapapunta ng Linggo sapagkat sila'y pagano at ang Diyos nila ay araw kahit ang gusto nila ay Sun's Day, hindi Saturn's Day. Kaibigan ko, ano bang bagay ang mangyari dito? Sasabihin ko sa inyo, maging iyan man ay araw ng Sun, maging araw man ng Moon, o maging araw man ng Saturn, sasabihin ko sa inyo, pag sinabi ng Diyos na ikapito at pumatak yan sa Saturn's Day ako sasamba sapagkat yan ang sinabi ng Diyos. Minamahal kong kaibigan, hindi mo sila pwedeng baguhin sapagkat sila'y pagano at ang gusto nilang pagsamba ay Sun's Day o kaya'y Sunday sapagkat ang Diyos nila ay araw. Minamahal, meron ba talaga sa banal na manual na nagsasabing merong sumasamba sa araw at titingnan natin ang maigi kung ito'y totoo na sinabi ng manual at ano ang sinabi ng manual patungkol sa kanila na nagsasamba ng araw? Pakinggan niyo, Ezekiel 8, 16 at 18. Ganito po ang pagkasabi. At dinala niya ako sa mga pinakaloob-looban ng bahay ng Panginoon. At narito, sa pintuan ng templo sa pagitan ng malaking pintuan at ng dambana, ay may 25 lalaki na sila'y nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap sa dakong silanganan at kanilang sinasamba ang araw. Oy, nung magkagayoy, sinabi niya sa akin, nakita mo ba ito na sila'y nagsisigawa ng mga kasuklam-suklam na kanilang ginagawa dito? Kaya't akin namang gagawin sa kapusukan ng aking mata ay hindi magpapatawad, ni mahahabag man ako, at bagaman sila'y nagsisidaing sa aking pakinig ng malakas na tinig, gayon may hindi ko sila didinggin. Oh, minamahal kong mga kaibigan, meron nga na nagsasamba sa araw. Ito ang sabi ng manual, ngunit inyong napakinggan na ang sabi ng Panginoon, sila'y nagsisigawa ng mga kasuklam-suklam na kanilang ginagawa dito. Oh, kaibigan ko, ito ang nangyari. 321 AD, nung ipakilala ni Constantino the Great, base sa kanyang kapangyarihan, at isinali na niya ang mga ribulto sa mga oras ding niyon, 321, at ito ay pinapatupad niya sa lahat ng mga grupo ng relihiyon. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo ang totoo. Tayo na mga Roman Catholic noon ay nangingili ng araw ng Sabado. Ngunit, bakit ito'y naging linggo? Oh, minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na ang bagay na ito na pangingili ng linggo ay tinanggap ng Iglesia Katoliko Romano doon sa Vatican noong 336 AD. Ipinakilala ni Constantino 321. Ngunit pinagpapatay niya ang mga unang pinuno ng ating iglesia. At dahilan sa takot, tinanggap na lamang nila ang pangingili ng linggo 336 AD. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo ang bagay na ito. Paano ko ito mapapatunayan? Inyong bisitahin ang Convert Catechism by Reverend Father German, at ito ay nasa page 50. Kapag ka nagbabasa kayo ng katekismo, ay mapapansin ninyo na yan lagay question, answer, question, answer. At ang aking tingnan, ang sabi doon, which is the Sabbath day? O ang sagot, Saturday is the Sabbath day.
Then why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Minamahal kong mga kaibigan, kayong lahat na sumusubaybay, gusto kong sabihin sa inyo na ito ay tinanggap lamang ng ating mga nangunguna doon sa ating simbahan noon na sila'y tatanggap sapagkat sila'y pinipilit at kung hindi tanggapin ay sila'y mamamatay. Kaya kayo ngayon na nangingilin nito, katulad ko rin noong una, hindi ko kailanman kayo sinisisi. Dahil ako rin naman ay isa rin sa mga naging biktima ng paglipat na ito na hindi ko alam. O minamahal kong kaibigan, gusto kong sabihin ito sa inyo, sapagkat hindi pa huli ang lahat, alinmang relihiyon ay hindi pwedeng magligtas ng tao, ngunit ito lamang na manual na ibinigay ng Diyos ang kailangang sundin. At pagka ito'y nasunod, ang sabi ng Panginoon, tatanggap ka ng aking kaharian at magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Kaibigan ko, ako'y nagagalak na ito'y sinasabi ko sa inyo upang inyong makita at hindi pa huli ang lahat, upang baguhin ang ating buhay na kasama si Kristo. At yan ay sa pamamagitan ng kanyang manual na ibinigay sa atin. O minamahal kong kaibigan, Catholic Encyclopedia, Volume 5, page 153, ang wika. Matapos ilipat ang araw ng pamamahingang Sabat mula Sabado na ikapitong araw, papuntang Linggo na siyang araw ng Sanlinggo, na siyang unang araw ng Sanlinggo, ang Katoliko Romano ngayon ay gumawa ng batas patungkol sa Linggo na siyang magiging araw ng pagsamba na dapat ipangilin. Kaibigan, sila na mismo ang gumawa ng batas. Nung ako ay patuloy na nagsasaliksik, nilapitan ko si Father Lorelia. And I still don't know if he is still alive. Nakita ko, nung ako'y lumapit, ang sabi ko, Father, bakit po tayo ay Linggo? Na samantalang ang sabi ng Pasyong Mahal ay Sabado, ang sabi ng manual na Biblia ay Sabado, bakit tayo Linggo? Ang wika niya, Luis, meron na tayong ating sariling batas na ang dapat ipangilin ay Linggo. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo ang bagay na ito. Sapagkat ang batas ng pangingilin ng Linggo ay ginawa ng batas ng Roman Catholic Church. Minamahal, hindi batas ng Diyos, kundi batas ng simbahan. O kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo, natupad ba ang hula ni Daniel na mayroong magbabago, na mayroong maglilipat ng panahon? Natupad po. At ito'y nangyari 336 AD. Minamahal ko mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na ako ay namasyal sa mga simbahan natin sa Catholic Church at napansin ko na ang 10 utos sa 2 tapyas na bato ay kakaiba na. Ang unang tapyas na bato ay tatatlo na lamang ang utos na sa orihinal ay dapat 4. At ang wika sa una, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ang ikalawa na dapat sana'y ribulto ay iba na. Inalis nila ang ikalawa. Ang ikalawang inilagay nila ay huwag kang magpahamak at manumpa sa ngalan ng Diyos. Minamahal, ito ang kanilang inilagay. Inalis nila yung ribulto. Inilagay nila yung pangatlo sa pangalawa. At ang ikatlo, mangilin ka kung Linggo at fiestang pangilin. Kaibigan ko, batas ng Iglesia Katoliko Romano. Minamahal kong kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo, ang lahat ng ito, sapagkat mahal ko kayo,
Hindi ko kayo sinusumbatan na kayo'y mali. Hindi po. Hindi kayo ang nagkamali. Ang nagkamali ay yung mga unang mga ninuno natin na siyang pumayag na ilipat ang bagay na ito mula Sabado hanggang Linggo. Hindi kayo mali. Ngunit sasabihin ko sa inyo, matapos yung malaman ito at hindi pa rin kayo nagbago, diyan nyo makikita na kayo'y mali na. Minamahal kong kaibigan, pansinin nyo na maigi sapagkat yan ay napakalaga. Ngunit, ang tanong na gusto kong sabihin sa inyo, sino ang naglipat nito? Sino ang may kagagawan ng paglipat nito mulang Sabado hanggang Linggo? Basahin nyo ang bagong ang Biblia sa Ezekiel 22:26. Pakinggan ninyo ng maigi. Ezekiel 22:26. Ang kanyang mga pari ay nagsigawan ng karahasan sa aking mga aral at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Hindi nila binigyan ng pagkakaibang banal at ang karaniwan o kanila mang itinuro ang kaibahan ng marumi sa malinis. At ang sabi at kanilang pinawalang halaga ang aking mga sabat, kaya't ako'y nalapastangan sa gitna nila. Kaibigan ko, sino? Maliwanag na sinasabi ng banal na aklat ang mga pari natin noon na natakot baka patayin ni Constantino. Kaya't tinanggap na lamang nila na ilipat ang Sabado papuntang Linggo. Minamahal ko mga kaibigan, hindi ko kayo sinisisi, ngunit masama ang aking loob at sinisisi ko yung mga pari na tumanggap nito noong araw. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Kaibigan ko, sila'y maaring wala na ngayon. Ngunit kayo, na katulad ko rin na gustong maglingkod sa Panginoon, kayo na nagnanais na papalapit sa Diyos, katulad ko rin noon, huwag kayong magatubili. Baguhin ninyo, iayon ninyo ang buhay na kasama si Kristo sapagkat wala ng ibang katotohanan kundi ang makikita ninyo sa aklat na Kanyang ibinigay sapagkat yan ang manual ng tao upang siya'y mapabuti at hindi lamang mapabuti kundi makaranas ng kaligayahan sa langit na bayan. Kaibigan ko, ito ay napakalaga. Pakinggan nyo ng maigi. Malaki ang hinanakit ng Diyos doon sa mga pari na siyang nanguna sa paglipat nito. Pakinggan nyo, Malakias 2:7 at 8. Ito po ang sabi, sapagkat ang mga labi ng pari ay dapat mag-ingat ng kaalaman at dapat hanapin ng mga tao ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit kayo'y lumihis sa daan, at naging dahilan kayo upang matisod ang marami sa pamamagitan ng inyong kautusan. Inyong pinasama ang tipan ni Libay, ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Minamahal ko mga kaibigan, ang pari sana ang dapat nagbibigay ng kaalaman at yung mga tao ang naghahanap ng kautusan sa kanilang bibig. Ngunit ang sabi ng Panginoon, lumihis kayo ng daan at kayo ang naging dahilan upang matisod ang marami sa pamamagitan ng inyong kautusan. Sapagkat matapos ninyong ilipat, ay gumawa na kayo ng inyong sariling kautusan. Ngunit sa ganang akin, maglilingkod ako sa Panginoon at yung kanyang utos na hindi kailanman mababago, ayun ang aking susundin, sapagkat alam ko na ang aking tagapagligtas ay walang iba, kundi ang aking Panginoon na nasa langit. Minamahal kong kaibigan, sa mga oras na ito, ay gusto kong sabihin sa inyo ang sabi ni Cardinal Gibbons. At ito'y makikita sa Elizabeth NJ News, March 18 ang sabi niya, ang linggo
ay institusyon ng simbahang Katoliko Romano at ang sinumang nangingilin sa araw ng linggo ay ipinangingilin ang kautusan ng simbahang Katoliko. Minamahal, nasa una pa lamang tayo ng kadahilanan ng mga tao. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo, at sana'y nagkaroon ng tugon ang lahat ng iyong katanungan. Ang Sabado, yan ang utos ng Diyos. At ang linggo ay inilipat lamang ito dahilan sa kanilang takot noong 336 AD. Ikalawa na kadahilanan kung bakit sila nangingili ng linggo ang wika, ito ang pananampalataya ng aming mga magulang. Dito kami namulat at dito na rin kami mamamatay. Kaibigan ko, wala akong magagawa. Kung iyong sinasabi na diyan ka namulat at diyan ka mamamatay, gusto kong sabihin sa iyo, bagaman wala akong magagawa, gusto kong sabihin sa iyo na ang iyong prinsipyong iyan ay hindi maganda. Kaibigan, paano kung isang gabi, habang ikaw ay natutulog, ay biglang nagising ka, namulat ka, na ang iyong bahay ay punong-puno at lumiliyab ng apoy? Sasabihin mo kaya, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Kaibigan ko, tumalon ka sa bintana kung kaya mo. Kaibigan ko, ikaw ay lumundag, ikaw ay tumakbo, sapagkat hindi magandang tingnan na ikay namulat na nakita mo ng lumiliyab, ay naroon ka pa rin nakahiga. Kaibigan ko, lumundag ka. At paano kung isang araw, ikay natutulog, at bigla na lamang ikay nanaginip, na ikay dumumi, at punong-puno ng dumi ang iyong pantalon? Oy, baka sabihin mo, ay dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Kaibigan ko, bumangon ka. Maghugas ka. Sapagkat kahiya-hiya ka na naglalakad sa kalsada ay amoy tae. Oy, kaibigan ko, ito'y sinasabi ko sa inyo upang makita nyo ang kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoon. Na ito'y manual na siyang dapat sundin ng tao. Kaibigan ko, dadako tayo sa ating sinasabing ikatlo, ang wikay, kami ay sumusunod sa nakararami. Dito ang marami, dito kami. Minamahal ko mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo, ang isang aklat o di kay kasabihan ng wika, ang marami ay laging panalo, ngunit ang marami ay hindi laging tama. Kaibigan ko, pansinin niyo yan ng maigi. Pansinin niyo ng maigi. Bakit? Pakinggan ninyo ang aklat. Deuteronomy, chapter 7, verse 7. At ito po ang wika. Deuteronomy, 7:7. Ito po ang sabi. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan. Kaibigan ko, ito pala'y hindi paramihan. Ito pala'y pauntian. Pauntian. Nanupat ang wika ng Panginoon sa Mateo 7:13 at 14, pakinggan ninyo. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang daoy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang mga nakakasumpong noon. Minamahal ko, ito po pala ay hindi paramihan. Ito pala ay pauntian. Hoy, kaibigan ko, ito ang panghuli. Ang sabi nila ay, pare-pareho lang yan, papunta sa langit. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo, na hindi yan katulad sa lupa, na kung gusto mong pumunta ng Davao, pwede kang mag-land trip, pwede kang sumakay ng barko, pwede ka rin sumakay ng eroplano. Ngunit ang papuntang langit ay kakaiba. Meron lamang 2 daan na pagpipilian. Ang isa'y banal, ang isa'y makasalanan. Silang dalawa lagi ang naglalaban simula pa noon.
Ang isa'y mabuti, ang isa'y masama. Ang isa'y nakaputi, ang isa'y nakaitim. Ang isa'y ikapitong araw ang dapat ipangilin. Ang isa'y kahit anong araw ay pwede. Ang isa'y nagbibigay ng buhay, ang isa'y kamatayan. Ang isa'y pagpapala, ang isa'y sumpa. Kaibigan ko, kaya ngayon sa mga oras na ito, pakinggan ninyo ang aklat ng Deuteronomio 30:19. Ito po ang sabi. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksilaban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Minamahal ko mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na kayo ngayon ay maaaring sumasampalataya na sa inyong kinalalagyan. Maaaring kayo ay napakasarado na ngayon at pinaniniwalaan nyo na yung inyong dinadaanan ngayon ay tama na. O minamahal kong mga kaibigan, hindi ko kayo masisisi. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo, ang aklat ng Kawikaan 14:12 at ganito ang sinasabi. Merong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na parang tila matuwid, na baka ang akala ninyo ito na sa inyong isipan noon ay dito na't hindi na ako magbabago. Pero gusto ko sabihin sa inyo, merong tila matuwid, ngunit ang dulo niyaon ay kamatayan. Kaya bilang pagtatapos sa mga oras na ito, ay nais kong iwanan sa inyo ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Juan 14:6 at ganito ang wika. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Minamahal, isasarado ko ang pag-aaral na ito sa talatang ito. Si Jesus mismo ang daan, ang sabi niya, na kung gusto mong pumunta doon sa kaharian ng kanyang Ama, siya mismo ang daan. Hindi lamang siya daan, siya pa ang katotohanan. Na kung gusto mo sa iyong buhay ang katotohanan, ay makikita mo sa Kanya at diyan sa Kanyang salita. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo na hindi lamang daan, hindi lamang katotohanan, ngunit siya ang buhay. At kung gusto mong mabuhay, simula ngayon magpakailan paman, tanggapin mo si Jesus. Tanggapin mo ang kanyang salita, sapagkat hindi kailanman tayo makakarating sa Ama, kung hindi sa pamamagitan ng Jesus na ito, na nagmahal sa atin, na nagbigay ng kanyang buhay sa atin. Minamahal, alam ko na maaaring kayo'y aking nasaktan sa mga pananalitang ito. Ngunit sasabihin ko sa inyo ang totoo. Nung ako ay nagdadala ng aking anak, papunta doon sa ospital, upang siya'y turukan ng pagkakaroon ng bakuna. Sabi ko sa doktor, ay pwede mo pa bang gawin na ito hindi masakit? Ang sabi, kailangan ito'y masakit talaga. Ang sabi ng anak ko, Daddy, ayaw ko na niyan, ayaw ko na, pero wala akong magagawa. Itinutulak ko pa rin siya na pumunta doon. Alam niyo kung bakit? Pinapayagan ko na masaktan siya ng kaunti dahil iniiwas ko siya sa mas matinding sakit pagdating ng araw. Minamahal, hayaan niyo ako na kung kayo man aking nasaktan ng kaunti, gusto kong sabihin sa inyo ay sapagkat mahal ko kayo at gusto ko na maiwasan ninyo ang mas matinding sakit pagdating ng araw. Kaya aking kayong inaanyayahan sa oras na ito, na bago nating sarhan ang pag-aaral, ay muli nating pasalamatan ng Diyos sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang manual, na hindi kailanman tayo maliligaw. Siya ang katotohanan, siya ang daan, at siya ang buhay na dapat nating tanggapin. Tayo po'y manalangin.
O dakila naming Panginoon na kayo'y nasa inyong luklukan sa langit. Anong saya nang mag-aral ng inyong banal na salita? O dakilang Diyos, nakita namin ang katotohanan mula sa inyong mga salita. Nakita namin, O Diyos, na ang aming palang nakinamulatan ay mga bagay na hindi ayon sa inyong kalooban. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng lakas. Meron kaming mga kaibigan ngayon na nakarinig. Ngunit, Panginoon, tulungan sila ng banal na Espiritu sapagkat alam namin na napakalakas ng kaaway na pilit tatakpan ang kanilang mga mata upang hindi nila makita ang katotohanan ito. O dakilang Diyos, nakikiusap kami. Nayayamang ayaw ninyo na sino man ay mapahamak. Alalayan niyo po sila. Tulungan sila na dalhin ninyo sila sa kanilang espiritong masunurin. Nang magkagayon kaming lahat ay sama-samang sasalubong sa inyong anak na si Jesus kung siya'y dumating na sa ikalawa. O aming Panginoon, salamat sa inyong presensya. Salamat sa inyong tulong. At sa aming pagtatapos na ito, gabayan niyo ang bawat isa sa kanila, pagpalain. Ito po ang aming dalangin, kasama ng pagpapatawad ninyo ng aming mga kasalanan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal kong mga kaibigan at taga-subaybay, gusto ko po kayong pasalamatan ng taus-puso na kayo ay walang sawang nakikinig sa programang ito ng Buhay Kasama si Kristo. Muli, ang inyong lingkod, Pastor Luis Mon, na nagsasabing, ang banal na Espiritu'y sumainyo. Ingatan kayo't pagpalain simula ngayon hanggang sa kayo naglilingkod sa Kanya. You're watching Hope Channel, around the world. Get the exciting, in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org. Click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day, in large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives. Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people.
As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Bringing hope the world over. Hope Channel.